my topic is all about the teacher as a curriculum, implementer, and manager. So, bilang isang teacher, ikaw yung tagapamahalo at tagapagpatupad din sa isang curriculum. So, ang teacher ang pangunahin, nagtuturo ng curriculum na nakalagay dito. Ikaw yung nagtuturo ng mga idea or yung mga nakalagay sa isang curriculum para tulungan yung mga mag-aaral na umunlad at matuto at umunlad. So bilang isang curriculum implementer, kinakailangan mo pagplanuhan, pag-aralan at unawain ang curriculum bago mo ito ipatupad. So next is pakibasa ka. Liit naman. Wala na akong tao. Curriculum implementation is a commercial rule for informing the daily institutions of rewritten of implemented curricula. The effectiveness of teaching and learning directly depends on the teacher's implementation efforts. So bilang isang guro o teacher, sobrang mahalaga yung role mo sa pagpapatupad ng isang curriculum sa paaralan. So maraming mga plano ang nakalagay sa isang curriculum. So ikaw bilang isang teacher, ay responsible sa paggamit ito sa iyong klase. So tiyakin mo na bawat araw na magtuturo ka is yung mga student mo may matututunan sa mga tinuturo mo. So ang successful daw ng isang student ay nakadepende sa pagtuturo ng teacher kung paano niya ito pinapatupad. Next is, so bilang isang teacher, responsibility mo na bigyang buhay ang curriculum mo na simpleng plano tulad ng ginagawa natin sa lesson plan hanggang sa malaking plano tulad ng K-12 program. So, aayusin mo yung curriculum na ipinapatupad mula sa maliit na plano hanggang sa malaking plano. So, here teacher says, first come again, another particular change. We are already overloaded. Why do we have to do this? Diba ito yung mga madalas natin naririnig sa mga teacher o karaniwang teacher na nagre-reklamo tungkol sa pagbabago ng isang curriculum. Pero hindi may iwasan ng pagbabago ng isang curriculum para mas mapabuti yung sistema ng isang education, lalong-lalo na sa mga student na nag-aaral. Next is ayon naman kay ayon kay Nataba, Seiler at Alexander, ang pagpapatupad ng isang curriculum ay parang isang recipe sa pagluluto. So ikaw bilang teacher, ang pangunahin nagpapatupad nito. So kahit na maganda daw ang isang curriculum, kung hindi naman maganda ang pagpapatupad nito, is useless lang. So ang tagumpay na ng isang curriculum ay nakabase sa teacher kung paano na ito ituturo. According to Satsmo Avila 1000, ang pagpapatupad ng isang curriculum ay parang paglalabat ng plano patungo sa makatutuwa ng buhay. So, ang mga teacher kapag nagtuturo sila, di ba, nare-relate na nila ito sa real world situation para yung mga student is mas maintindihan nila at makatawa nila yung mga itinuturo mo. Ornstein and Haskell, 1998, define curriculum implementation as that interaction between the written and curriculum and the teachers responsible for the delivery. So ayon naman kay sina Ornstein at Haskell, ang pagpapatupad daw ng isang curriculum ay parang pakikipag-unahin mo sa mga nakasulat at nakaplano dito. So, ikaw bilang isang teacher is hindi ka lang dapat basta-basta nagtuturo, kundi naglalaan ka ng effort kapag nagtuturo ka. So, halimbawa naman dito kapag tayo is nag-demo, di ba? Hindi naman tayo basta-basta nagtuturo lang, kundi naglalaan tayo ng panahon at efforts kung paano natin kukunin yung attention ng mga student para makinig sa atin. So, yun yung halimbawa. So, kasi naman tayo sa curriculum implementation implies the following. Shift from what is current to enhance curriculum. So, ito na
yung paglipat sa lumang paraan ng pagtuturo wala sa bagong paraan. So di ba dati yung pagtuturo lang is puro sulat lang sa blackboard para turuan yung student. Pero ngayon, yung mga bagong paraan is mostly ginagamit sa natin is technology, PPT para turuan yung mga student. The next is change in knowledge, action, attitudes of the person knowledge. So ito na yung pagbabago ng kilos at kalaman ng isang student. So habang lumalaki daw tayo is nagbabago yung kalaman at skills natin. So halimbawa na lang nung bata tayo, ang alam natin sa mga plastic cup o iba't ibang plastic is kalat lang sa environment. Pero habang lumalaki tayo is nababago na yung kilos at kalaman natin. Na yung iba't ibang plastic is pwede natin i-recycle para maka-create tayo ng panibagong gamit. So next is change the teaching game using new strategies and resources. So dito na, halimbawa na lang sa technology. So, mga teacher is, hindi naman lahat is knowledgeable about sa technologies. Pero nasa 21st century na tayo na kinakailangan lahat ng teacher is maging knowledgeable na tungkol sa technology. Kailangan matutunan ng teacher kung paano gamitin ang isang technology sa pagtuturo. So next is which requires efforts and goals should be achievable. So dito kung gusto mong makamit yung layunin mo is pagsisikapan mo, maghanap ka ng panahon para makamit ito. So ang halimbawa na lang kapag yung isang teacher is gusto niya yung mga student niya is makakuha ng madalas na marka or makapasa sa subject niya. So kinakailangan yung teacher na yun is kinakailangan niya maglaan ng oras sa pagtuturo kapag may mga student siyang hindi nakakasabay is maglaan siya ng oras para di one by one. Ayon naman kay Dax Leverman in 1983, ang pagpapatupad ng isang curriculum ay isang pagsubok kung paano ito gagawin sa isang paraan gamit ang makabagong paraan. So, hindi lang puro plano kundi dapat may ginagawa ng isang student kung paano mas mahuhuk or mas maiintindihan ng isang student yung curriculum na pinapatulan nila. And on a larger scale, curriculum implementation involves exhausting the curriculum through various implementing agents across different directions, educational levels including classrooms, schools, enforcing question system, and higher education, sometimes course, degree program, institution, or the entire system of education course, telephone, personal interaction, and support. So, sa mas malawak na pananaw, ang pag-implement daw ng isang curriculum ay dapat ay kinakailangan na mag-integrate tayo ng mga iba't ibang subject dito. Kinakailangan natin gumawa ng iba't ibang idea mula sa real world situation para ang mga student mas lalo nilang maintindihan kung ano yung itinuturo mo sa klase mo. So, ayun lang po.